Nandito tayo ngayon sa pinakamalaking townhouse project here in Manila. So 35 units of townhouses all in one exclusive gated compound. My name is Angelo. This is Townhouse Central and welcome to our house tour number 78. Let's go! Di ko talaga inaasahan na may ganito kalaking townhouse project here in Manila. Talagang kakaiba yung mga features neto and mga amenities neto. Yes, meron tayong swimming pool, saltwater swimming pool, may elevator, may kiddies playground, and may 5 vehicle carport tayo dito. Okay, sabay napakaganda ng interior natin. Leave a comment below kung ito na ba yung ating dream townhouse here in Manila. Okay, so before tayo mag-proceed, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Okay, so let's start the house tour here sa ating 3-car garage. Park muna tayo dito sa tapat ng ating model unit. So yung driveway natin is sobrang lapad. So maski may kasalubong ka dyan, kasyang-kasya kayo dyan. Okay, so ito yung ating 3-car garage. Okay, so dito we have a 3-vehicle carport. Future-proof na rin to. Para kung sakaling in the future magkaroon ng sasakyan si mama, si papa, si ate, si kuya, tsaka ikaw, kasya dito ang 5 sasakyan. So pwede mo ditong i-upgrade. Maglagay ka dito ng smart parking system, yung magkapatong since high ceiling tayo dyan. So total of 5 vehicles yung kasya dito sa garahe natin. Security natin, meron tayong 24/7 na guardhouse. Sabay mataas yung mga walls natin, yung perimeter fence natin. And ang taas niyan, sabay may electric fence doon sa tuktok. Okay? May saltwater swimming pool rin tayo dito sa side na to. Sa dulo siya, bandang likod. May covered area tayo on this side. May shower area tayo and toilet and bath doon sa likod. So, ang haba rin nito and palalim. Yan. Okay, so sana all. Hindi lang sa condo may swimming pool, pati sa mga townhouses na. Okay? So, sa sobrang laki ng property na rito or sa sobrang laki rin ng project na to, paikot to. Pati doon hanggang sa kabilang side, may mga townhouse units pa. Okay, so total of 35 units and 14 units na lang yung available dito. Okay, so tara, pasok ka tayo, tara. Ganda ng fasad. Tapos tignan mo lang to. Kala mo isang street yung driveway natin dito. Let's go. So high ceiling dito sa garahe natin. May konting privacy dito sa main door natin thanks to this vertical metal slats na may wood finish. Okay, hanggang ceiling yan, extending. Ito yung main door natin compared sa ibang mga main door na typical na medyo mababa. Ito, mataas na rin yung main door natin. Anong sasalubong sa'yo dito is your entry foyer and your elevator. So mamaya na natin titignan yung mga service area, yung maid's room, pati may mga secret door tayo dito. Dito muna tayo sa ating elevator. Yes! So very perfect to kung sakaling may mga matatanda sa inyo or kung sakaling tumanda na tayo and mahirapan na kayo makasagdan. Okay na, okay ta. Okay, so tara. Okay, so itong elevator na to is customizable. So pwede nyo palitan yung kulay nito. Depende sa inyo. Sabay ito, dalawang swing door. Dalawang swing door na tempered glass yung pinto natin dito. Okay, so kita-kita tayo doon sa second floor natin doon sa main living space. Okay, dito muna ako. Okay, so ito yung elevator natin. Meron tayo ditong knob type. Ikot mo lang yan. 3rd floor, 4th floor, 2nd floor. 250 kilograms, sabay 3 tao yung capacity natin dito. Sabay. Pinit lang yan. And see you sa 2nd floor. Naan mo na lang ako. Okay, so ito yung view from our elevator. Okay, so ito lang talagang gumagalaw yung sahig lang natin. Sabay ito, steady yan. Hindi tulad sa mga malls na parang nasa enclosure ka talaga. Ito sa baba lang. Sabay yung pinaka-mechanism natin is nasa likod lang. Ito may ilaw rin tayo. And ito yung view mo from the elevator. From your elevator, very convenient lalo na kung galing kang palengke. Kaka-grocery nyo lang. Pag akit mo dito, diretso ka na sa kitchen natin. Ayan, lalagay mo na dito sa inyong kitchen area yung mga stocks natin. Pero atras ka muna. Atras ka muna. So dito, meron tayong breakfast nook. 2 level to. So ito yung view mo from your kitchen. So nandito tayo sa ating breakfast nook. Ito, 2 level yan. So ito, pwedeng gamitin pag may mga kumakain sa dito habang nag-prepare ka pa. Maganda doon, hindi kita yung mga kalat mo dito ng mga tao. Hindi kita ng mga tao yung kalat mo dito sa inyong counter space na to. Sabay, ayan, kung sakali nga may mga anak kayo na papasok sa school and nagpre-prepare kayo ng breakfast,
habang kumakain sila dito. Ayan, dito mabubuo yung mga ganong moments na yun. Maganda rin na dito nakapwesto tong breakfast nook natin para at least, ito sa likod ka. Ayan, at least kita mo yung TV ninyo kung sakali dito sa living area natin and dito sa dining area natin. At least namomonitor nyo pa rin kung sakali kung may mga maliliit kayong anak, namomonitor nyo pa rin sila dito sa ating living area or dun sa ating dining area. Okay, so may mga wooden slats na rin tayo dyan sa ceiling, extending dito hanggang dito. Napakagandang design nun. May pipe-in music tayo on this side. May cove ceiling, maraming pin lights, and lots of cabinet space and cupboard space. Let's go, lapit. Okay, so meron tayo ditong dual sink. Ayan, undermount na rin yan. Brand natin dyan is Teka. Teka lang, Teka yung brand niya talaga. So ito, soft close. Yes, soft close. Marami tayong open shelves on this side, pati dito sa corner natin. Dito yung spot ng magiging cooktop natin, and then dito yung sa range hood. And then on this side is yung ating dual door na fridge. So may marami pang shelves on this side. Okay? So ito lang sa kitchen natin. Meron pa pala dito. May mga drawers. Ang daming drawers dito. Sabay, habang nagluluto ka or gumagawa ka, hindi ka maboboard kasi meron kang speaker rin dito sa ceiling natin, pipe-in music. Okay? So, ayun. You can set the mood here while nagluluto. Lalo na kung may occasion tayo dito. Sagot mo na yung sound trip dito sa ating main living space. Okay, so quartz countertop pala yung ginamit dito sa by waterfall design on this side. Sabay ka siyang 4 na seater na mga stool. Okay? So, dito yung ating dining area and yung living area natin. So, dito sa ating dining area, meron tayo ditong 8-seater na dining table set. Pero feel ko kaya pa to kung sakaling gawing mga maski 10-seater na dining table set. Meron tayong sliding window on this side. Sabay may balcony tayo dyan. So maliwalas tong property natin. Okay, so may cove ceiling design. May chandelier na rin tayo dyan. Sabay may pipe-in music. Dito nakalagay yung mga AC unit natin. 2 para dito sa ating second floor. Meron pa rin dun sa likod. Okay, so kung nandito ka sa dining area, kita mo pa rin dito yung inyong TV or yung media wall natin from this side. Ayan, kita pa rin dito yung living area natin. Dito yung media wall. Pwede dito, pwede on this side, depende sa inyo. Ayan yung isa nating AC unit. Ang dami nating pin lights and kita mo rin yung mga gumagawa dito sa ating kitchen area. Sabay yan, maliwalas dahil dito sa salamin natin on this side, pati dito sa bintana natin. Bintana pala. Okay? Okay, so dito naman sa ating living area, maluwag and malapad, so malayo yung mga spacing ng ating mga upuan dito. Ito yung ating sofa set. Kaya mo pang i-extend to maski habaan pa ng konti, kayang-kaya dito since malapad yung property natin. Okay guys, so habang nakaupo ko dito sa living area natin, so talagang ang luwag nung main living space natin. Meron tayong open layout concept. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung space natin papunta pa dun sa isa nating upuan. So kung sakaling may mga gatherings tayo dito or may event and ikaw yung mag-host sa family ninyo, hindi magiging problema yung space natin dito kasi dito pa lang pwede mo pang extend to. 4 uupo dito, 5, 6, 7, sabay 10 doon, 8 hanggang 10 doon sa dining area natin. Sabay may 4 pa dito sa side ng ating breakfast nook. Sabay may 2 pa dito. So, ayan, kayang-kaya mo dito mag-accommodate ng maraming tao kung sakali. Pero kita mo lahat dito sa living area natin. Kita mo yung dining area. Kita mo yung kitchen natin, pati yung powder room, tsaka yung mga bababa, aakyat sa elevator, aakyat sa hagdan. Dami nating pin lights, sabay may pipe-in music tayo, and grabe, ang ganda. Okay, so dito may balcony. Tara! So this is your balcony. May casement door tayo on this side. Ito, yung balcony natin. Sabay, kita mo yung driveway natin on this side, pati yung kapitbahay natin sa. Okay, so need talaga natin na merong kortina. Okay, sara lang natin. So next up is yung ating powder room. Let's go. So dito sa media wall natin may 3D wallpaper tayo. Sabay sa magkabilang gilid natin is may wood finish na panel. Team powder room natin, very cozy. Sarap umihi dito. So this is our guest powder room. Meron ka ditong sink, lapad.
compared sa mga ibang sink natin. Sabay yung toilet natin and may wall niche tayo on this side. Sabay malaking vanity mirror. Ganda rin ang finish ng mga walls natin dito. Rough textures naman. Sabay ang taas rin. Maski yung pinto ng CR natin. CR lang yan, pero mataas yung pintuan natin. Isang magandang feature pa pala ng property natin is equipped tayo ng Smart Home System or eHome. Okay, so dito yung controls natin. Sabay, pwede mo rin tong i-connect dun sa phone ninyo. So yung mga ilaw natin, yung aircon, yung mga blinds natin is pwede nyo controlin through your phone. So, and may pipe-in music rin tayo and may mga speaker dyan. Pwede nyo yung i-control dito, like this. Kaya tayo sa ating third floor, meron pa tayo ng mga bedrooms. Let's go! So sa staircase natin, maliwala since meron tayong mga bintana on this side. I don't know kung pati doon sa mga ibang units natin since ito yung corner unit di ba doon sa likod. Kaya nagkaroon tayo dito ng mga exposure. Pero tara, okay, so unang mong papansin pag-akit mo dito sa third floor natin is yung flooring natin. Meron tayo ditong naka-wood parquet. Sabay may dalawang pinto tayo. Dito muna tayo. So this is your master bedroom. King size bed, kasyang-kasya. May corner window tayo on this side, wala yung balcony. Pero ito, malapad, malaki. So maski hindi ko na binuksan yung mga ilaw natin, pero kung papansin nyo, maliwalas pa rin dito sa bedroom natin. Dito yung inyong magiging media wall. Sabay yung ceiling natin dito medyo lowered yung part netong ilalim ng bedroom natin. So for aesthetics na lang yan. Sabay may pipe-in music rin tayo dyan. Sabay malalaking pin lights, may recessed lights. Sabay yung position ng AC unit natin is on this side. So tutok pa rin yung AC natin dito. Okay, so dito yung media wall natin. May balcony ba? Yes, may balcony pala on this side. Wala dito sa side na to pero nandito. Pero medyo madumi na so hindi ko na pupuntahan muna. Okay. Sabay, kasya pa dito ang dalawang desk kung sakali. So malapad pa, pwede nyo palitan yan. Pwede ka pa maglagay dyan ng chaise sofa kung sakali. Sabay dito may pinto tayo which leads you to your walk-in closet and your ensuite toilet and bath. Okay, so floor to ceiling, yung ating built-in wardrobe on this side. Ayan, kala mo, refrigerator siya, may ilaw. Binubuksan mo. Dahil mo na malalagay dyan, sabay may mga pull-out drawers na tayo. Dito, pati yan sa mga ilalim ng built-in wardrobe natin is may pull-out drawer. Wala dyan. Okay, so L-shape na walk-in closet yan. Sabay dito, lapad and ang laki ng ating vanity mirror. Pati tong sink natin, napakalaki. So vessel sink yan. May marble finish dito sa ating vanity countertop. May cabinets, may shelves, may pull-out drawer. May saksakan na rin tayo dyan. May outlet. And then on this side is yung ating shower area. Saan ba yung ilaw natin? Ayan. So dito, nakaabang na rin kung sakaling maglalagay ka dito ng shower enclosure. Sabay malapad yung shower space natin sa side na to. Okay, sabay may wall niche tayo. This side, sabay malaking awning window dito sa baba. Sabay fixed window dito sa ibabaw. Okay, ito, nara-wood parquet rin yung flooring natin dito. Sabay dito, tiles. Let's go. Okay. Okay, so sa tabi naman ng elevator natin is yung ating bedroom number 2. So yung bedroom number 2 natin is dinesign para sa anak na ayaw lumabas ng kwarto. Laging nasa kwarto lang. So single bed, kasya dito pero maski queen size bed kasya pa dyan. Naglagay sila ng table dito sa gitna. So for sure hindi na bababa yung anak nyo yan. Sabay may vanity table na rin tayo on this side. Sabay floor to ceiling na built-in wardrobe. Open shelves dito sa ibabaw. May mga shadow gaps na rin tayo dito sa ceiling natin. May modern ceiling lamp sa gitna, sabay malalaking pin lights dito sa side na ito. Okay? Same pa rin yung flooring natin. Sabay may sariling ensuite toilet and bath. May malaki ka pala dito, sliding window. Check ko lang kung gaano kalaki. Ayan. So, secured rin naman siya. Ayan, pero mataas naman yung walls natin sa labas so wala naman yan. Pwede ito maging bucket garden kung sakali. Okay, balang natin. Okay, so dito naman yung ating ensuite toilet and bath. Malaki, sabay dito.
Naka-cut na rin para yung sa lagayan ng ating shower enclosure. Pati na sa ceiling natin. Ang galing. Naka-shape rin siya para sa shower enclosure. Okay? So may wall niche tayo on this side. Ito yung ating toilet. And malaking vanity mirror on this side. Sabay pedestal sink. Kahati. Hindi siya nakalapag. Okay, sabay merong aling window dito. So next up is yung ating 4th floor. Meron pa tayo ng dalawang bedrooms. Let's go. Okay, so elevator ka naman. Ako naman yung maghahagdan. So dito, ito yung elevator natin. Paakyat. Ang angos na nandito sa gilid yung pinaka-lighting natin. Sabay, andito lahat yung pinaka-mechanism ng natin, elevator natin. Sabay, customizable yan. Pwede nyo palitan ng kulay ng masakali. Okay? Pasok. Pindutin mo lang number 3 ay number 4. Press. Yun. See you guys. Kita-kita sa 4th floor. Okay? So meron ka rin pala ditong fixed window sa gilid ng elevator natin. So hindi kulog tignan yung loob ng elevator natin dahil dyan. Okay? Ang ganda na itong ating droplets dito sa staircase natin. Okay? So okay na tayo? So dito may 3 pinto. I don't know why, pero dito muna. Okay, so dito yung ating bedroom number 3. Sa baba natin is yung ating master bedroom. Ang pinagkaiba lang, wala na yung pinto dito leading to your walk-in closet. So ito na yun, nandito na yung built-in wardrobe natin on this side. Floor to ceiling rin. Sabay sa gilid ng kama natin. Aliwalas dito. Meron kang dalawang exposure dito sa bedside natin. Dito, wala ring balcony. Pero meron kang malaking set of windows on this side. Sabay may AC unit tayo pero window type. Okay, so dito yung inyong magiging media wall sa side na to. Flooring natin, same pa rin doon sa 3rd floor. May narrow wood parquet tayo. Dito yung inyong magiging position or yung spot para sa inyong table. May shadow gaps tayo sa gilid and maraming pin lights sabay modern ceiling lamp dito sa gitna. Okay, so may dalawang pinto pa. I think common toilet and bath na lang tayo dito. Okay, hindi pala. So may sariling toilet to. Okay, so for sure, yung isang pinto pa doon is para sa common toilet netong bedroom na pinuntahan natin kanina. So this is our bedroom number 4. Andito sa side natin yung ating built-in wardrobe. Ayan, floor to ceiling yan. Flooring natin, same pa rin. Dito yung media wall natin. Makikita nyo, ang dami nyo pwedeng gawin dito. Hindi ka maglagay dito ng malaking TV. Sabay sa side na to is merong dalawang table. So kung sakali may dalawa pa kayong anak na ayaw maghiwalay, pwede nyo rin itong gawing twin bed kung sakali. Kung medyo marami tayong anak. Okay, sabay kung kukulangin tayo ng bedrooms twin bed na lang dito. Kasya pa rin since malapad. Dito yung AC unit natin, sabay set of windows on this side. Harap mo is yung kabilang unit natin, yung nasa tapat. Sabay may sariling toilet and bath. Okay, so yung toilet and bath natin is may hallway. Okay, so dito sa hallway natin, meron tayong almost floor to ceiling na vanity mirror. Okay, sabay dito may mirror ulit. Ayan, ayaw niya magpakita sa camera. So, ayan. And then, dito, semi-pedestal sink. May outlet na rin tayo dyan. Sabay dito yung shower area natin. And yung ating toilet. Sabay, ayan, may cut na rin dito sa ceiling natin para sa ating shower enclosure. Sabay may wall niche and provision para sa ating heater. Okay? Sabay, meron din tayo dito owning window. Sabay fixed window dito sa ibabaw. Okay. So, yung design ng flooring natin dito, pasok mo, pag ganon, dito, pahaba. Okay. Ano ba? Dito. Liligaw na ako. Okay, so ito nga. Common toilet lang para dun sa ating isang bedroom dun. Pwede maging guest bedroom kung sakali. So ito lang para sa ating 4th floor. Hindi pa tayo pumupunta dun sa baba. Punta muna tayo sa ating ground floor para dun sa ating service area and dun sa ating maids room. Samahan niyo ako. Elevator tayo. Samahan mo na ako. Parehas tayo. Tara, pasok. Come on, come on. Ganda rin ng flooring natin dito. Leather. Leather na metal.
Okay, so nandito na tayo sa ating ground level. Ito yung main door natin. Nakalimutan natin sara. Okay, so dito may secret door tayo on this side. Sa likod nito is merong isa pang pinto. And sa loob nito is meron ulit na pinto. Okay? So dito yung ating service area. Yung utility area natin. Nandito yung water tank natin. May cistern tank and pwede pa itong maging storage room. So ba hindi tayo mag-problema sa liwanag or natural light since meron tayo dito glass blocks na window. Okay? So, pero may ilaw rin naman tayo dyan. Okay? So dito yung ating powder room. Ay, actually full toilet to. Pwede dito na maligo rin si Yaya kung sakali. Since may shower area tayo. May sink tayo dito na maliit and yung toilet. Sabay, dito ako sa likod. Ito yung main door natin, pero meron ulit na nakatago na pinto sa likod ng pinto. Okay? So, dito yung ating maid's room. Luwag? Luwag na rin, pwede na. Okay, so maid's room natin, may sarili na rin mga walk-in closet. May sarili na rin mga built-in wardrobe. And hindi siya kulog dahil dito sa ating malaking set of windows. So, very accessible si Yaya paakyat dun sa ating main living space. By high ceiling naman tayo dito, so pwede tayong mag-bunk bed dito kung sakali. Okay, so tara, labas tayo. Ikutin natin yung buong property doon sa labas. Samahan niyo ako, hindi ko pa kasi na-explore. Okay, so malapad yung ating garahe. Ito yung driveway natin. High ceiling talaga, so maski pagpatungin mo yung dalawang SUV, kayang-kaya yan. Tara. Tayo dito, saglit. So ito yung swimming pool natin. Palalim yan doon. Sa bahay, may mga garden na rin tayo on this side. Ito yung shower area natin. Sa side na to. Ito yung shower area natin. Powder room lang pala yung nandito. Andito sa labas yung ating shower. Sabay may garden na rin tayo on this side. I think kasama to dito sa model unit na to. Itong side garden natin. Okay? Sabay dito sa gilid nito is may infiltration system natin. Nandito sa side na to. Sabi ko makikita nyo ang taas ng walls natin. Dito, so very secured tayo. Sabay sa taas nun, meron pang electrical fence. Electric fence. Tara, dito may covered part. So kung sakali maglalagay pa ata sila dito ng upuan. Okay, so kung magbabantay kayo ng mga anak nyo nagsiswimming dyan, dito. Sabay may mga sitting area na rin tayo dito. Nag-act na rin as your planter box. Sabay may fountain talaga dyan. Pero nakapatay eh. May mga fountain dyan. Since corner unit yung tinignan natin kanina, yung bintana doon sa gilid, ayan, yun yung nag-act as your source ng natural lights natin doon sa ating staircase. Ayan. Hindi ko lang sure doon sa inner units natin kung may gan. Okay, so perfect na perfect kung ngayon yung maupuan ninyo. Sabay dito naman is my children playground. So perfect na perfect to if aakyat dito yung mga anak ninyo. Joke lang. Dito lang yung ating children playground. Ano ba ito? Okay. Okay. Pang Ninja Warrior. Alright. So ito, malapad tong children playground natin. May mga gardens na rin tayo dyan. May mga bamboo na rin dito sa gilid natin. And ito yung pangalawa nating street dito sa ating project. So dalawa yung gate natin. Meron dito and doon sa kabilang side. Okay? Tara. Pero dito ang aliwalas kasi wala nang unit dito sa side na to. So malapad tignan yung ditong part na to ng project natin. Yung nasa part na to is for sale na additional parking slots, okay? Okay, so balik na tayo sa property natin and let's do a recap. Tara! And that's a wrap para sa ating house tour number 78. So only 14 units na lang yung natitira sa 35 na units natin. So wag mo nang patagalin pa kasi baka maubusan ka na. And this is not just any townhouse. It is a highly secured
gated compound with high perimeter walls and electric fence. So kahit si Spider-Man, may hirapang pumasok dito. So each unit natin, depende sa makuha ninyo, is merong 83.20 to 127 square meters of lot area and a total floor area of 355 to 390 square meters. So lahat ng units is merong 4 bedrooms, 5 toilet and bath, and carport. Nakasya ang 3 to 5 na sasakyan. Plus, EV charging ready na rin tayo. So, kung may Tesla ka or nagbabala ka pa lang, naka-ready na yung charging system natin dito. Okay? May saltwater swimming pool rin tayo dito para sa lahat and a children's playground para sa mga anak natin. Anak nyo pala. Okay? And the best part is, sobrang lapit na ito sa Recto, Manila. So, 5 minutes away lang to sa FEU. Around 10 to 15 minutes away sa Intramuros, sa mga universities sa loob ng Intramuros. And around 20 minutes papuntang Lasal. 10 minutes away papuntang UST. Kaya kung estudyante ka, sure kang hindi ka malilate unless choice mo ng malate. Okay? My name is Angelo. Thank you for watching. See you at the next Townhouse. Bye-bye.